mangaral ay naging hari sa Israel, sa Jerusalem, at inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. So, bagamat kasi sa panahon po ni Solomon, hindi niya, bagamat wise si Solomon, pero hindi niya abot itong narating ng ating propeta. Ha? So sabi niya, mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. O yun. So, ibig sabihin, kung ano ang naplano na ng Diyos, ano man ang nangyayari, alam niyo yung salitang pagsanayan, matuto tayo, tanggapin. Ano mang bagay ang dumarating sa... Kasi wala nga bago eh. Sa mata ng Diyos, katulad nitong gawain natin ngayon, sa mata ng Diyos, kayo ang darating dito sa gabing ito. Hindi mo yan mababago. Yan sa Panginoon. Okay, isa pang verse. Chapter 3. Isa pang verse 14. Sabi po ni Solomon, nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos, magiging magpakailan paman. Pagka ang Diyos ay gumawa, talagang eternal yan. Walang bagay na maidadagdag. So, hindi natin ito pwedeng dagdag. Kaya nga itong, limbawa itong nangyayari ngayon sa Pilipinas, na grabing corruption, matagal na kay Lord yan. Talagang mangyayari yan. Ang corruption ngayon. Lahat yan. Walang bagay na maidadagdag o anumang bagay na maialis at ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harap niya. 15. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. Ano yung nagdaan? Sa kaisipan ng Diyos. So, nangyayari. Okay? At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. So, wala talagang bago. At hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan. So, dito po tayo sa propeta. So, walang bago kay Lord. Lahat ng bagay tapos na. Kaya wag po tayong nagtataka kung ano ang mga kaganapan ngayon. Huwag tayo magtataka. Kay Lord tapos na yan. Amen. Okay. Dito po sa Revelation, prophet ito chapter 5. Sa prophet ito. Paragraph 99. Now we find out then that a seal means that it is a finished thing with God. So, ang nababanggit niya dito, yung tatak o selyo. Kasi ang selyo po, katulad ng kwento ko nga sa inyo, nung nagtrabaho ako sa Paiti, Laguna, mula sa bundok ang kahoy, puputulin yan, and then pagdating sa shop, pira-pirasuhin yan, and then huhulmahin, kung halimbawa, kutsara na malalaking kutsara o mga kabayo o ano man ang product na in order ng ibang bansa. Iyan ay lilinisin. Lilihain yan, babarnisan. At pag ito'y tapos na, ilalagay ito sa kahon. At pag nasa kahon na, ready na ito para i-deliver sa ibang bansa. Sisilyuhan yun.
Yung silyo noon ay isang tatak na tanda, makakarating ito doon sa kung saan nag-order. So, hindi mo na yan pwedeng baguhin. Kasi meron niyang kontrata na in order tapos kailangan makarating. So, sisilyuhan yan. So, ito sabi dito, it is a finished thing with God. It's already settled. Ayan. So, ayos na. Okay, ito. And every believer was sealed. Pag believer ka, silyado ka. Was sealed with this promise from the very beginning because before the foundation of the world, we were predestined. Ngayon lang ba ito? O kailan ka ba isinilang? Sabi rito, bago pa ang mundo, predestined na ka na. Kung believer ka, before the foundation of the world, we were predestined unto the adoption of sons. Anong son? Na nakalagay dyan? Okay. Pero, predestinado tayo para maging anak. Pero dito sa aking meron ditong close parenthesis, son of David. Wala dyan, Ayun, doon, sana. Okay. Before the world ever began. So, ibig sabihin, talagang ang pagkapanganak sa atin, hindi tayo inilagay doon sa son of God or son of man. Kasi iba ang mga nakadestino doon. So tayo dinestino dito sa son of David. Sabi niya. Sabi niya, before the world ever began, what a hope that makes us rest. Kaya may kapahingahan Ano pa? Steadfast. Matatag. And sure. So wala kang pag ikaw ay nasa mensahe, hindi ka nag-aalala na meron pang mga sagabal. Okay. Anchor to the soul. Alam na natin ang anchor, di ba? Angkla. That's not tossed about here and there. Hindi ito na paling-paling. But anchored in Christ, a hope that's sure. Kaya nga ang son of David, third coming, Wala ka ng pangamba. Sure ball. Sabi rito, sure, that's sure. Predestinated us before the foundation of the world to the adoption of sons by Jesus Christ. Oh, how wonderful. I love that. Finished work with God. Tapos na ito. Ito. 101, paragraph. 101. Sabi po rito. Ito maganda. Now notice as we go on. Now we know it's a finish. We are predestinated with the Lamb. The Holy Spirit is our seal. Ano ra yung tatak? Kumbaga doon sa product na i-deliver na? May tatak? Dito ang tatak ng Kristiyano para sure ball, para sigurado, ang tatak niya hindi yung pinapunch. Holy Ghost. At ito mabigat sabi rito. We are predestinated with the Lamb. The Holy Spirit is our seal. The earnest means more is yet to come. We only have the earnest of it now. Ano yung earnest? The earnest is just the down payment. Ayun. So sabi rito ng propeta, matapos tayong tatakan, iyan pala ay down payment. At meron pa, kumbaga sa bilihan, parang itong campsite sa camp natin sa itong December. Para sigurado na hindi na ibibigay sa iba,
Nag-down payment tayo. Hindi nila pwedeng sirain ang kontrata yan eh. Mayroong resibo na sa ganong pitsa, gagamitin natin. Pag sinira nila yung usapang agreement or kontrata, pwede silang maireklamo. Hello? So, malaking bagay yung down payment. At hindi pa po full payment yun. Ngayon, ang Diyos nagbigay ng down payment. At sabi ng prophet, the earnest means more is yet to come. Meron pang parating. Hindi lang itong down payment. Marami pa siyang ipapadala. Kumbaga, ibig sabihin, napakarami pang blessing na hindi natin maiisip ang karamihan dyan. Kasi iba ang Diyos. Pag ang Diyos nangako, ay talaga ma-excited ka. Ha? So marami pa raw parating. Bukod doon sa down payment na Holy Ghost, ano sabi? More is yet to come. We only have the earnest of it now. So down payment pa lang yan. So ibig sabihin, alam nyo ba ang promises sa Bible? More or less 2,000 promises. Baka ipadala sa atin ni Lord lahat yan. Kasi para sa atin yung mga pangako eh. Down payment. Biro mo yan. Down payment pa lang. Kasi ang halaga mga kapatid natin, alam na natin, 10,000 world. So, napakarami pang parating. Okay, sabi niya. The earnest is just the down payment. Oh, how beautiful. Just the down payment that holds it and secures it and anchors it. So no one else can touch it. O yun. So wala nang pwedeng, katulad ng camp. Walang pwedeng kumuha niyan. Nag-down na tayo eh. So ngayon, nag-down na si Lord para sa atin. Kasi, tingnan niyo po 1 Corinthians, buksan nga natin 1 Corinthians. Kung ano ang mga nilalaman nitong sinasabi ng propeta. Ano ba ito? First Corinthians chapter 6. Verse 19. Ano ito? Nawawala. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. So bakit ngayon sabi ni Pablo, hindi na yan sa inyo? Lahat ng Kristiyano, kung Kristiyano ka, yung katawan mo pala, ginawang templo yan. Hindi na yan sa iyo. Pag ginawa kang templo, kaya kung ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ka templo ni Lord. Kasi ang templo niya, sabi ni Pablo, hindi na yan sa inyo. Bakit hindi na sa inyo? Tas mo. Sapagkat kayo'y binili. Bayad na. Kay Pablo pa yan, noon, sa atin, pinapakita pa lang dito sa atin na down payment. Pero kay Pablo, sinasabi na yung future na kayo bayad, kayong mga Kristiyanong predestinado, binayaran na kayo. Kaya yung katawan ninyo, hindi iyan sa inyo. Kaya kung ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo, ibig sabihin, hindi ikaw ito. O ikaw pa rin nasusunod. Kung anong gusto mo, ikaw nasusunod. Ay hindi ikaw ito. Ang sabi niya? Kaya't kayo'y binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. O mabigat yan. Hindi ko po yung salita, Bible. Ang isang Kristiyanong predestinado, hindi niya pag-aari ang buhay niya. Kaya, anumang oras,
andyan ang Panginoon sa'yo. Pero wag mong gagamitin ang katawan mo na puro lang sa'yo. Kasi ang daming puro pansarili ba? Puro pamilya. Ang Diyos, kapiraso. Walang kwenta ang Diyos sa buhay niya. Hindi ganun ang Kristiyano. Ang Kristiyano, bayad ka na. Kaya ang buhay mo, gamitin mo yan sa Diyos. Hindi puro sa'yo. Nakakatakot po yung puro sa'yo. Ang Panginoon, natapos ang buong linggo, wala kang nagawa kay Lord? Puro sa'yo? Amen. Oh. Okay, nakuha natin. Isa pang verse. Sa 1 Corinthians pa rin. Chapter 3. 3 na ba yun? Verse 16. 16. Ayan. Inulit Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So kung ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo, siya ang mag-guide sa buhay mo. Kaya kung ginaguide ka ang buhay mo ginaguide sa mali, ay hindi yan Espiritu ng Diyos. Ginaguide ka sa pansarili, ay hindi Espiritu ng Diyos yan. Dahil kung Espiritu ng Diyos yan, susunod yan sa dikta ng Espiritu Santo. Okay, sabi niya. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, paano natin ginigiba ang templo? Pagpupuyat ng walang kabuluhan. Gadget. Bisyo. Anong sabi ng Pablo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba. Tutulungan ka ni Lord na mag-iba ang katawan mo. Siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal. Na ang templong yan, ang templong ito ay kayo. So, delikado po yan, sinisira natin ang ating katawan. Ngayon, pag ginigiba, sinisira mo, sabi ni Lord, tutulungan kita para mas mapabilis ang pagsira dyan sa templo. Amen? Balik tayo sa Kasi tingnan niyo po dito sa isa pa pala. Ephesians 4:30. Ano pong sabi dito? Ephesians 4:30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya'y kayo'y tinatakan o tatak. Hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, silyo. Okay. So, kaya daw huwag nating pighatiin. Paano na magpipighati ang Espiritu? Kapag nasa kalukuhan tayo. Pag hindi tayo sumusunod sa Diyos. Nalulungkot siya. Kasi yung pighati, nalulungkot siya. At sabi ni Pablo, hindi ito makakabuti sa inyo. Amen? Sabi niya. Okay, nakuha natin. Dahil, alalahanan natin mga kapatid, ang halaga natin ay 10,000 world. Sasayangin mo yan? So, balik tayo doon sa propeta. So no one else can touch it. It's the earnest, earnest? Down payment of our adoption. Amen. The Holy Spirit is now the earnest of God in our hearts. Sealed. The adoption of sons awaiting us at the end of the road. Sons and daughters of God. Biro mo yan? Sa isang royal family, mapabilang ka. Ay, ang laki na ng mo. Baka, ang tindig mo, hindi mo na nakikita ang tao dito. Ganyan na yun. Dito, ang royal family sa lupa may katapusan. May kamatayan.
dito ka mapabilang sa eternal. Ha? Adoption bilang anak na lalaki at babae. Ha? Okay. So, paragraph 104. But now, they did all those years until now. Now we have the earnest of our inheritance. Oh my. What do we have? Anong meron tayo? We have the evidence that God lives. Sa totoo lang mga kapatid, ito nga sana ang gusto kong diinan sa tuwing merong camp. Na ang Diyos buhay. Kasi nangangaral tayo, pero hindi natin mapatunayan buhay ang Diyos. Pag sinabing buhay ang Diyos, kung paano siya nagpagaling noon, dahil buhay ang Diyos hanggang ngayon. Oh, may ebidensya tayo na buhay ang Diyos. Ano sabi niya? We have the evidence that God lives. So kaya nga sa pag ako po ay dumadayo, itong Pangasinan na ito, dinayo ko ito sa krusada. Oh, tayo, nakasama kayo, di ba? Sa Lapingaw. Malakas ang loob kong tumawag. Oh, lahat ng may sakit diyan, punta kayo rito. Oh, yun, naririnig ninyo. At pumupunta yung mga tao may sakit doon sa krusada natin. Ha? Gusto kong patunayan sa kanila na ang Diyos buhay. At ayun, gumagaling sila. Hindi naman ako nagpapagaling eh. Gusto ko lang patunayan, ang Diyos buhay. At dapat tayo lahat, ganon ang patutuo, buhay ang Diyos. Hindi yung kwentong barbero lang. Na sinasabi lang natin, buhay ang Diyos. Anong ebidensya mo? Ang ebidensya dyan, gumagaling ang tao. Ano pa? Anong ebidensya? We have the evidence that God is with us. Ayun. Kung nandyan sa iyo ang Diyos, gagawa ka ba ng kalukuhan? Kasi kung nandyan sa iyo ang Diyos, hindi mo siya bibiguin. Ang gagawin mo ay kung ano ang magpapasaya sa Diyos. Pero ang tanong, napapasaya mo ba ang Diyos? O, yan ang tanungin mo, sarili mo. Napapasaya mo ba ang Diyos? O ikaw lang ang masaya? Ang Diyos hindi. Kasi ang Diyos hindi siya natutuwa na puro pansarili. Hindi siya natutuwa doon. Oh. Ano pang ebidensya? We have the evidence that God has not forsaken us. Oh, yun. Ay mga testimonyo kanina. Patunay yan, ang Diyos hindi tayo iniwalay. Kaya nga ang ganda ng mga ng Panginoon eh. Sa lahat ng oras, di ba? Testimonyo na yung Brother Dick. Ilang beses na siyang dapat madisgrasya. Kung wala ang Diyos, tudas. O, di ba? Oh. That we are His and He is ours. Ayun. Sabi rito? Ebidensya na tayo'y pag-aari niya at pag-aari din natin si Lord. Oh. Because we, in our bodies, we now tabernacle the Holy Spirit of God that cries out, Abba, Father. And there's nothing can ever take that away. Hindi na po yan pwedeng mabago. Walang makakapagtanggal sa isang Kristiyano bilang anak ng Diyos. O na, paano tatanggalin ni Lord yun? Nag-down payment na nga eh. Di ba? Kaya lang mga kapatid, alalahanin din natin, kung talagang ikaw yung tinubos ni Lord, makikita sa buhay mo yan. Pahahalagahan mo, di ba? Ang anong bagay, sa mag-asawa na lang, kasi mag-asawa, Diyos at believer, mag-asawa yan eh. Pareho po yan nagpapahalagahan. Mahalaga yung lalaki sa asawa, mahalaga rin yung babae sa asawa. Nagmamahalan yan. Ang tanong ngayon sa atin, kumusta? Mahalaga ba sa iyo si Lord? Siyempre naman, pastor. Anong halaga?
Lord, pahinging ganito, puro pahingi. Yung kay Lord. Kung mahal mo si Lord, kasi vice versa po yan. Mahal ka ni Lord, mahalin mo rin siya. Give and take. Diba? Oh. We are anchored in Christ. Ito. 105. Taas mo. Now, the trees does not have it. Nature does not have it. But yet, we are still groaning with them because as yet we haven't received the fullness of our adoption. But we have the earnest of it, that we were picked up from the things of the world. O, yun isang maganda sa isang Kristiyano na wala ka na sa sanlibutan. Okay? And now become sons and daughters of God. What kind of people should we be? Anong klaseng tao tayo dapat? Kung ikaw talaga ay, kasi ang pick up dito, rapture po ito. Kung na-rapture ka na ni Lord. Amen. Anong klaseng tao ka dapat? Na-check mo ba ang sarili mo kung ano dapat na maging tao ka? Anong klaseng tao ka dapat? Oh my. When we think of that, think of it. Isipin nyo. Pag-isipan nyo. Anong tao tayo dapat maging? 7. We are waiting for the fullness of adoption. This will take place when? At the first resurrection. Now, alam natin, ang first resurrection, ang rapture at resurrection, the same po yan. Kung na-rapture tayo, sabi ng prophet, rapture and resurrection is the same. So, kung na-rapture ka, resurrected ka rin. Kailan daw mangyayari? Ang fullness of adoption. Pag dumating na ang resurrection, ang unang resurrection. That's when our bodies will be changed from this vile creation. Ano sabi ng prophet? Ang change of atoms, new birth. Ito sabi niya, will be changed from these vile creatures that we are and will have a body like His own. Oh, ano yung His own? Spoken word body. So pag nag-change ang atoms, balik ka sa spoken word body kasi nagkaroon ka ng new birth. Saan ka magkakaroon ng new birth? Sa langit? Dito sa lupa. So kung nagkaroon ka ng new birth, nag-resurrect na. May new birth ka na. O resurrected ka. Kasi resurrection and rapture, pareho lang. Sabi niya, we are and will have a body like His own glorious body. Glorified na tayo, Pastor. Tingnan nga natin. Sa Romans 8, verse 28. Nag-glorified na ba tayo? Kasi sabi rito, we'll have a body like His own glorious body or glorified body. 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Taas. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, then them He also justified. And whom He justified, them He also, hindi pa tayo glorified? So, ang sabi po rito ng sa panahon na yon, nang change ang first resurrection, nag-change ang body natin. Anong sabi rito? And we'll have a body like His own glorious body. Ay sabi ni Pablo mismo,
Glorified, past tense po yun. Oh, yung kanyang sinangtified o ginustified, glorified na. O ano, hindi pa tayo glorified na? Ayan yung sinasabi niya. For we shall see Him as He is, and we will be like Him. Ano? Ayan, ano? We will be like Him. Tanong, katulad na ba tayo ni Jesus? O, kasi for we shall see Him. Ano, hindi niyo pa nakikita si Lord? Hello? Hindi niyo pa nakikita dumating si Lord? Kasi sabi rito, for we shall see Him as He is. O, nagsalaman si Lord noon. Makikita daw rin natin na ang pagsasalaman ni Lord ngayon. At pag nakita mo si Lord in person, you will be like Him. Hello? Ano? Katulad naman natin si Lord? When He appears, hindi pa nag-appear? Hello? When He appears, we appear in His likeness. Kaya nga, ayan po ang isang malaking sa atin na ang talagang tinawag ni Lord, magiging katulad niya. Kasi siya po yung firstborn. Siya yung panganay natin sa magkakapatid. Kuya natin si Lord. Okay. We will have a body like His. Anong body? A glorious, glorified body. At sabi ni Paul, panahon pa ni Paul, glorified. May mga second coming. Kung totoong glorified ka, pastor, sige nga, lumusot ka dyan sa dingding. Hello? Kailangan palang lumusot ka muna sa dingding. Kasi si Lord na niya, lumusot sa dingding. Ang paniwalaan mo yung salita, hindi yung, sinabi na glorified ka, o di yun ang paniwalaan mo. Raptured ka, sabi ng prophet, paniwalaan mo. Kasi ang only believe, hindi yung nag-iisip ka pa. Pag-aaral, sabi nung iba doon sa brad sa Santa Barbara, teka muna, pag-aralan ko muna, salain ko. Pag sinabi dito, only believe. Tapos. Kasi kung pag-aaralan mo yan, malalayo ka lang. Tama, madadagdagan talaga yan. Sabi rito, and all the trials and struggles of life will fade off into a little mist and blow away to never be no more. Kaya pala nagiging relax tayo. Kaya pala kahit may problema, parang wala lang. Hindi mo iniisip yung problema eh. Nakaangkla. Yan yung ibig tukuyin ni Brother Branham na we are anchored in Christ. Kaya at hindi ka natatakot. Kasi ang takot, tanda yan na hindi ka believer, hindi ka mananampalataya. Pag lagi kang takot, kasi wala naman tayo dito sino dito ang mananatiling buhay sa lupa? Pag edad mo ng 100, iba na ang pakiramdam mo niyan. Pag lalo kung nadagdagan pang 100, baka ang lakad mo niyan. May nag-aakay na sa'yo. So, walang mananatiling tao sa lupa. Mamamatay. Bakit ka natatakot? Lalo kung Kristiyano ka, hindi ka dapat takot sa kamatayan. Sigurado mo lang, anytime na mamatay ka, Lord, dyan ako sa'yo. Hindi yung, baka mamatay ko, huwag niyo kong iwan dito. Walang dapat ikatakot kahit kamatayan. Kasi sabi nga ni Brother Branham, ang kamatayan, hanggang doon lang si Satanas. Pag namatay na ang tao, wala na siyang magagawa.
Pero si Lord, kahit mamatay ka, tuloy-tuloy pa ang buhay mo. Si Satanas hanggang doon lang. Patayin ka ni Satanas, dalhin ka sa, takutin ka ng takutin, hanggang sa namatay ka, hanggang doon lang siya. Kapag katapos na ng kamatayan ng tao, wala nang magagawa si Satanas. Pero si Lord, eternal, may nagagawa sa iyo. Amen. Okay, so hindi po tayo dapat natatakot. Kung anong, sabi ko nga kay Jackie, ba't mo pa ako dadalhin sa ospital? Kung mamamatay ako, mamamatay. Anong problema? Hello, kaya lang si Jackie, mahal na mahal tayo niyan. So, pero alam nyo, ang kamatayan, kung talagang mamamatay ka, kahit anong ingat mo, kung kukunin ka na ni Lord, walang magagawa yung pag-iingat mo. Si Brother Branham, baril, magnum yung ginamit niya. Bawat kalabit niya hindi pumuputok. Pero pag dito niya pumuputok, balik sa ulo, wala. Ayaw pa ni Lord. Pero nung panahon na kinuha na rin siya, bata pa siya, 57 o 56. 76 na ako. So, bata pa si Brother Branham kinuha ni Lord. Wala kang magagawa kung kukunin ka na. Kung mamayang gabi, bibiyahe ka na, ang gapoy magawa. Kung mamaya ka na magbiyahe, wala kang magagawa. Pero kung dudugtungan pa ni Lord ang buhay mo, walang makakaano. Kahit sinong kriminal dyan na barilin ang paulanan ka ng bala, hindi ka tatamaan. Kasi ayaw pa ni Lord. Pero, katulad nung tsuhin ko, kumain ng bangos, natinik, namaga ang liig, patay. Natinik lang yon ng bangos. Sabi ito. 1:22. Now notice, what did we lose? Anong nawala sa atin? Well, it was given to Adam to have eternal life. Nagbigay si Lord kay Adam. Eternal life yung binigay ni Lord. Yun ang nawala. Kaya napakahalaga, mga kapatid, yung maibalik tayo sa pagiging spoken word body, kasi iyon ang nilikha ni Lord na body. At iyon ang nawala. Spoken word body. Well, it was given to Adam to have eternal life. As long as he ate from the tree, he had eternal life. Alam natin ang tree doon, hindi naman literal. Ang tree of life, si Jesus Christ. Tree of knowledge, si Satanas yun. So, dalawa yun na nag-uusap doon. Kaya kinakausap si Eva. Yung isa, sabi kay Adan, huwag kayong kakain yan. Yung isa naman, kumain kayo. So, habang nakikinig sila doon sa tree of life, si Jesus Christ, eternal sila. Ang pinakinggan nila yung isa. So, sabi nila, what did we lose? Eternal life. Ang nawala. And we notice again that Adam he inherited the earth. Sarap ng buhay ni Adan. Biro mo siyang may-ari ng daigdig. Lahat ng ginto, diamante, lahat ng makakain doon kanya. Buong mundo. Ano kaya ang kalagayan mo, Brad? Kung ikaw ang nagmamay-ari sa buong mundo. Ito nga lang na mapunta sa atin itong nasa likod na ito. Gusto natin, buong mundo, si Adan ang may-ari. Sabi niya, he inherited the earth. He was like an amateur god over the earth. So, amateur god pala si Adan.
Oh. The earth was His. Kanya. Everything was given unto His hand. Lahat. So sabi ni Lord, oh Adan, pamahalaan mo ito. Sa'yo yan. Ano kaya? Wag na yung buong mundo. Ipamana sa yung buong Pangasinan. Palagay nyo. Si Adan ang may-ari ng buong mundo, sabi rito. The earth was His. Everything was given unto His hand. He could do with it whatever He wanted to. Kung ano ang gusto ni Adan. Binigay na kay Adan lahat. O sige, bahala ka na dyan. Pamahalaan mo na yan. He could do with it whatever He wanted to. He named it and called it and done whatever He wanted to. He was truly a Son of God. So ito pala ang kalagayan ng Son of God. Hindi lang basta salitang Son of God. Mayroong inheritance ang Diyos sa Son of God. Oh. Kasi yan ang kalagayan ni Adan. Oh, pero sa ngayon, dahil may proseso ang mundo, ngayon, okay, tuloy natin para makita natin. Now, in the fall, Adam forfeit the title deed to that. So yung kumbaga sa papeles, yung titulo nawala kay Adan. He forfeit it to Satan. So yung titulo ng mundo nahawakan ni Satanas. Satan took the title deed. So naagaw kay Adan yung titulo. Adam was very slothful. O si Adan may katamaran, mabagal, and he did not redeem his rights, for he could not redeem his rights. So hindi matubos-tubos ni yung pagkakasanla ng titulo, hindi makuha ni Adan, hindi niya magawang tubusin. Okay. But Satan, which does not rightfully own it, but he possessed that. So hindi, bagamat itong buong mundo, nahawakan lang ni Satanas yung titulo. Pero parang katulad ito, brother, ni yung lupa dyan ni Angie na binibinta ni Dindo. Yung titulo niyan, hawak nung isang bayaw niya. Di ba? Ang may-ari nandito. Hari-hari na siya doon sa lupang yun. Dahil hawak niya yung titulo. Pero hindi siya may-ari. Ang may-ari, taga-riyan. At ganon din itong mundo, bagamat nahawakan ni Satanas ang titulo, mayroong may-ari niyan. Hindi siya ang may-ari. But Satan, which does not rightfully own it, but he possesses that. He is the God of this earth. Oh. Bagamat ang daigdig ay hawak noon dati ni Adan, noong natalo si Adan sa kanilang naging Diyos si Satanas dito. Sabi na, he is the God of this earth. The Bible said so. He possesses that. Not because that he really rightfully gets it, but he possesses it. So, nahawakan ito ni Satanas. Kaya may karapatan siya. Kasi yung baga sa gira, itong Pilipinas, pag-aari ng Pilipino, pumasok dito ang Hapon. Sinakop. Hindi sa kanila itong Pilipinas, pero sinakop nga Kaya kung habang sila ang ng Pilipinas, nagagawa nila ang gusto nila. Pero hindi ito sa kanila. Kaya dumating ang panahon na wala na rin sila dito kasi ang tunay na may-ari nito Pilipino.
Ganon din itong lupang ito, hindi ito pag-aari ni Satanas. Ha? Now, do you get it? Satan possesses that. He holds it into his hand. Death is in his hand. The earth is in his hand. Puro sa kanya ito. Ha? The world belongs to him. Ang buong daigdig. Okay. Ngayon, sabi rito. He governs and controls the whole world. And everything in the world, Satan does. Kaya itong sanlibutan, huwag na tayong magtaka kung bakit ganito ang nangyari. Kasi si Satanas ang may hawak nito. Pero meron siyang hindi hawak. Tingnan natin. 1, 2, 4. But thank God, we're not of the world. Oh! Kung ikaw ay taga sanlibutan, hawak ka. Pero sabi dito ng prophet, ngunit salamat sa Diyos, hindi tayo taga sanlibutan. O hindi ako hawak ni Satanas pala. Kayo? Hello? Huh? See? So there you are. And I don't mean the church. Huh? He don't control the believers, the church. Hindi, kung ang buong daigdig kontrolado ni Satanas, pero ang believer, hindi niya hawak. Kaya, kung ikaw hindi ka believer ng third coming, hawak ka ni Satanas. O kayo mga nanonood dyan na second coming, hawak kayo ni Satanas. Kasi ang hindi kontrolado ni Satan, believer. At anong believer? Believer ka ng mensahe ng panahon. He just controls the world. He said, they were his. Oh, pag-aari kayo ni Satanas. Na second coming. And he is the God of the world. Jesus said he was. And he's the God of this earth. Has blinded the eyes of the people. Kaya nga mga bulag na, oh. Bakit bulag, pastor? Kung ang chicken coming hindi bulag, ba't hindi nila nakikita ito? O, coach naman to ng prophet. Tapos, kukontrahin ka, ang ikukontra, salita din ng prophet. Pinagbubulang ba? Alam niyo yung bulang? Pinagsasabong ang coach ng prophet. Oh, ngayon kung hindi sila bulag, ba't hindi nila ito makita? Na ang kontrolado ni Satan, sanlibutan, unbeliever. He's the God of this earth, has blinded the eyes of the people. And now, he rightly don't own this. Hindi niya pag-aari ito. Nahawakan niya lang ang titulo. Kumbaga, dumayo ang Hapon sa Pilipinas, inangkin nila. Pero may araw na wala sila. He does not own it. He possesses it, but he does not rightfully own it. Satan does. When the rightful owner lost it, nung nawala sa kamay ito ni Adan, kaya ang ganda na sana ng kalagayan ni Adan noon. Binigay sa kanya ni Lord ang buong daigdig. Pamahalaan mo na ito. There's only one way that it can be redeemed. Now, that's by a near kinsman. Si Lord yung kinsman natin. Is the only one who can rightfully redeem it. Now, of course, this we have in the virgin birth of Jesus Christ. Walang ibang pwedeng magtubos nito. Kasi nilikha ito ni Lord. Ibinigay kay Adam ang pamamahala. Nakuha naman ni Satanas. No wonder, John said he wept bitterly. So, umiyak si John. For he could find no man who was worthy to redeem it. Walang makita si John na kahit sinong tao na pwedeng tumubos.
The man must be worthy. Ha? So, ang kailangan nito, worthy. John said, I wept bitterly when no one was able to take the book of, or to look on it or loose the seals thereof. He said, no one in heaven, no one in earth, no one beneath the earth, no one everywhere. So just then he said, an elder came forth, or a strong angel said, weep not, for the Lion of the tribe of Judah, Jesus Christ, the root of David, he was prevailed, conquered. In other words, he's worthy to take the book. Amen. Pero, kung atin na naman susuriin yan, ang book, o yung little book na yun, ang nagbukas no si Brother Branham. Si Lord John, na nandun kay Brother Branham. Remember, he hadn't seen him up to this time. Why? He was seated on a throne in there, God's throne. He was on the inside of the sanctuary. He hadn't seen him to this time. So John was expecting to see a lion come forth, but he saw a lamb. Oh. So ang inaasahan ni John na makita niya, leon. Pero nakita niya, kordero. There you are. Okay, ito, pakinggan niyo ito. Through meekness. Ano yung meek? Maamo. Sa pamamagitan ng kaamuan. Through sweetness. Through the Holy Spirit that we conquer. Ang pagiging matagumpay, hindi ito magaling ka. Ang pananagumpay sa pamamagitan ng pagiging maamo. Yung sweetness, yung ano ka sa kapwa, at sa pamamagitan ng Holy Ghost, nagiging matagumpay tayo. Hindi yung sarili natin. Not some great, mighty, intellectual giant, but he that can humble himself is the man who conquers. Kung gusto mo maging conqueror ka, o ang tawag doon, yung victorious ka, meron pang isang term. Ang ano lang pala niyan, maging humble ka. Sabi ko nga kay Brother Fidel kanina, kasi ang taong mataas, nasa taas na. Nasa taas na siya. Wala nang ibang pupuntahan yan. Saan patungo ang nasa taas? Pababa na lang yan. Okay, wala na siyang ibang nasa taas na nga siya. Saan pa siya patungo? Pababa na. At yung nasa baba, walang ibang pwedeng puntahan niya. Nasa baba ka na, bababa ka pa. Ang pupuntahan niya, pataas. So, ang inaangat ni Lord, yung nagpapakababa. Kaya yung mga matataas, mga kapatid, hindi yan, puro pababa yan. Ayan, ito si, Joanna. Mayroon tong kamag-anak na sobrang taas. Sabi ko, Joanna, tandaan mo ito, sabi ko. Iyang kamag-anak mo yung sobrang taas, ibabagsak ni Lord yan. Ayun, bagsak. Ay, meron mo, ang laki ng pera niya, mayaman. Naghirap. Kasi sobrang tagoy. Hindi pwede kay Lord yung mataas ka. Ibabagsak ka ni Lord. Pero kung mababa ka, ay may tendency itaas ka ni Lord. So, ang mga conqueror, humble. The man who can be kicked around and still be a servant. Ayun. Kasi, tingnan nyo. Si Lord mismo, Lord, alam niyo ba sabi ng propeta ng pinakamababang posisyon sa tao? Yung tagahugas ka ng paa. Pinakamababang posisyon na yun. Tagahugas ka ng paa ng kapwa mo. Kaya naging kaugalian sa Israel noon na pag may bisita, tanda na tanggap mo ang bisita, huhugasan mo siya ng paa.
At si Lord, kaya nga nung yung 12 alagad, kumuha si Lord ng tuwalya, binigkis dito, planggana, at huhugasan yung mga paa ng mga alagad. Sabi ni Pedro, Lord, mali yata, Lord baliktad. Dapat, Lord, ikaw ang hugasan namin kasi ikaw ang Panginoon namin. Ang sabi ni Lord, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo, Pedro. Yun pala, nais ni Lord na tularan ng alagad siya. Kung ako anya na Panginoon nyo, ay hinuhugasan ko ang inyong mga paa, dapat maghugasan kayo. Kasi sabi ni Lord, kapag hindi ko ito ginawa sa inyo, wala kayong relasyon sa akin. So anong ibig sabihin? Kung ayaw mong magpahugas kay Lord, wala kang relasyon sa Diyos. Ano yung pagpapahugas? Yung mga mali natin. Kaya dito sa pulpito, kung ayaw natin magpahugas, paano ka magkakaroon ng relasyon kay Lord? Ayaw mo magpakorek. So yun ang kahulugan ng paghuhugas ni Lord ng paa. Correction. Amen. So kaya sabi rito, the man who can be kicked around will still be a servant. O servant. O paano yan? Kung ang tingin mo sa sarili mo, hari-hari ka, ayaw mo mautosan. Kasi may mga ganong Kristiyano. Ayaw nila magtrabaho kay Lord. Ano lang, dadalo. Upo. O sabi nga ni Brother Gerald, hindi tayo tinawag para umupo. Yes. May purpose nga eh. Kung nandito ka, tinawag ka ni Lord, may purpose, hindi upo. Eh yung tayo pumupunta rito para mag-aral ng gagawin natin. Okay. That's the conqueror. Last. Now let's take a little bit on redemption. Before this person could be or could redeem, the first thing, he had to be worthy. O, sinong tao ang worthy? Isa lang. He had to be the right kind of person. So this was accomplished when Jesus Christ was born a virgin birth. Oh, worthy. Kasi, pagka sex birth, ang tutubos, hindi siya worthy. Ang worthy, yung hindi dumaan sa sex. Kaya virgin birth. For he was God. He was God himself, made a man. He was God in human flesh. He had to be worthy. Kaya nga, tingnan nyo, ang first Adam, nag-asawa. Bumagsak. Yung second Adam, si Jesus Christ, tiniis niya. Kasi wala nang, kung nag-asawa rin si Jesus Christ, wala tayo. Walang tubos. Pero tiniis ni Lord yun. Kasi tao rin si Lord. Pero hindi niya ginawa ang ginawa ni Adan. Tiniis niya lahat. Para lang mangyari ang layunin niya sa lupa. Ang tubusin niya tayo. Kaya nga, dapat sa atin, ang laki dapat na pasalamat natin kay Lord. Na hindi lang sa salita ang pasalamat, gawin mo. Ha? Sabi ito? So this was accomplished when Jesus Christ was born a virgin birth. For he was God. He was God himself, made a man. Okay? He was God in human flesh. He had to be worthy. And the virgin blood of Jesus Christ made him worthy. So, iba ang dugo ng Diyos yung dugo ni Lord eh. Now, we find that if you want to go to the scripture of 1 Peter 1:18 to 20, if you're keeping the scriptures down, he had to be worthy. And he was, because he took upon him the form of man, he became man. Kasi ang tao, si Lord, doon sa langit, pinagsisilbihan, pinupuri. Ngayon, ang tao, pinakamababa po ito. Gusto niyo makita kung ano ang tao? Punta kayo sa sementeryo. Yung 2 taon nang nakalibing. Anong itsura niyan? Iyan ang tao.
Tapos hinubad ni Lord ang kanyang pagiging Diyos, naging tao. Nilagay niya sa pinakamababa ang sarili niya. Para lang sa atin. Pagkatapos, hindi ka naglilingkod. Di ba? Napakalaking insulto kay Lord yun na paupo-upo ka lang. Ang laki ng sakripisyong ginawa niya. Ikaw paupo-upo. Sabi niya, God became Ken Fox to us, and there we find the beautiful part of God, Jehovah made flesh and dwelt among us. As the worthy one. So, yan po ang Panginoon. Kaya tayo, ang laki po ng ating pag-asa. Pero siguraduhin mo na ikaw ito. Kung ano yung sinasabi ng propeta, ikaw ito. Wala ka ng problema. Sigurado ka. Dahil ang pagtubos ni Lord, bago siya umalis, sabi ni Lord, sinabi sa mga alagad, babalik ako. Amen. Ang tanong, hindi ba niya tinupad yun? Tinupad niya. Nandito siya ngayon. Kaya nga, ang mga Kristiyano, panatag. Amen. So, nawa, may napulo tayo ngayon. Awit tayo.